Wala na sigurong lalala pa sa problema pagdating sa pamilya kung malaman mong magpakamatay ang sarili mong anak. Medyo sensitive po yung pag-uusapan nating kwento ngayon. Pero yan yung reality ng isang OFW. Malayo ka sa pamilya mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung pagdisiplina, kung ano ba yung gusto, malayo sa family. Yan po yung tunghayan nating story ngayong araw na ito. Kasama ko po yung ating special guest. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Jean Sapari po. Okay, so gano'n ka nakatagal sa abroad? 8 na po ako. 1 year po dun sa Malaysia before. So Malaysia and 1 then year dito po sa Hong Kong. sa Hong Kong is yung the rest. And taga saan ka sa Philippines? Sa Baguio po. Taga Baguio. And anong reason kung bakit ka nag-decide na mag-abroad? Dahil po sa kahirapan sa Pilipinas, gusto ko po lang gumandang aming kabuhayan. Kaya trinay ko po dito sa Hong Kong. Hong Kong. Pero di ba sabi mo sa umpisa is Malaysia or umpisa talaga Hong Kong? Malaysia po. Malaysia yung una mong abroad. Opo. Bakit Malaysia yung napili mo? Kasi doon po dati salary deduction. Opo. Kaya So, doon po yung... doon yun. Pero bakit 1 year ka lang doon? Yun lang yung contract or nag-break ka ng contract? Nag-break po ako ng contract. So yung pagbalik mo sa Philippines, Hong Kong na yung dinicide mo. Opo. And bakit Hong Kong? Kasi higher salary. So mas malaki yung sahod. Opo. So mas mabilis ma-build yung pangarap. Dito sa Hong Kong, nakailang employer ka na rin? 1, 2, 3. Nakatatlo na rin. Opo. Kamusta yung una mong experience sa una mong amo dito sa Hong Kong? Nung una ko pong experience dun sa first na amo ko, ano siya, yun po yung 5 months, yung nawala po yung second son ko po. Teka lang, nawala yung Doon- second son. Siya po yung, almost 5 months ko po. Pagkatapos nalaman ko, tumawag sila sa Pilipinas na nag-suicide po yung anak ko. Nag-suicide. Okay, alam ko, medyo sensitive yung story na to. So, 5 months ka pa lang dito sa Hong Kong. abroad. And then, syempre kailangan mong umuwi. Mo. Umuwi that time. Pero, ano daw yung reason kung bakit nagpakamatay yung... Ganito po kasi yun, parang nagbakasyon po sila sa probinsya kasi doon kami sa Baguio sa city. And then, kasi bakasyon yun March, April yun. Pagkatapos, binigyan sila ng kapitbahay namin ng pera. Yung panganay ko, pagkatapos yung panganay ko, share silang magkapatid. Diba? Itong panganay ko, bumili sila ng pagkain, yung mga chicheria, ganyan po, junk food, like that. Pagkatapos, yung gusto ng anak ko na pangalawa, hindi binili nung kuya. And then, pagkatapos nun, tumakbo, nagkulong daw sa kwarto. And then, kinatok naman nila 6 o'clock, like that. Kasi kakain na sila, ayaw daw buksan. Yung asawa ko, dumating siya ng 10, ganyan. Tapos, ayaw pa rin buksan yung kwarto, kaya inakyat nila yung bintana at sinira na. Nung ano na po siya. Patay na. Opo. Paano siya nagpakamatay? Ano siya, may belt siya. Pagkatapos yung belt na ng tito niya, na naiwan daw doon noon, nung nagbakasyon naman yung tito niya. Yun yung parang ginanon niya, hinang niya yung sa taas. Yun yung parang ginanon niya. Kaya So, parang biglaan siya, ginanon daw kasi. Kasi nakaupo siya sa kama daw. Ganun. Tapos, nung kinuha ng tatay niya, dinala sa hospital po. Pero sabi kasi sa hospital, parang seconds lang daw yun pag natamaan na yung ugat dito. patay, parang seconds lang yon, wala na agad. Wala na po. Kaya hindi, pero mainit pa naman daw po. Parang gusto pa sanang Pero, pabuhay pero seconds lang daw yung opo. pagitan nito. Napaka-interesting kasi nung nalaman mo yung balita na yon, kamusta yung impact nun sa... Sobra Yung pa. nasa- Parang, Dito ka nun, di ba? opo. Alam mo yung ganun, parang mababaliw ako, yung hindi ko alam. Pagkatapos pati amo ko, nagwala na ako, inaway ko na. Sabi ko, kailangan umuwi ako. Hindi ka pwedeng umuwi kasi yung amo ko pa, na babae nasa Taiwan po. Sa So, parang business. ikaw lang yung... And amo kong lalaki. Walang mag-aalaga doon sa bata kasi may work siya kinabukasan. Pagkatapos, syempre, magulo isip ko, kailangan umuwi ako
Eh, syempre, yung ganong balita, Opo. hindi yan. Pagkatapos, okay, sabi niya. Pagkatapos binigyan ako ng gamot. Pero iniinom niya yon yung parang pampatulog. Kailangan mag-rest muna para maano yung utak mo, sabi niya. Binigyan ako nun. Pagkatapos kasi iyak ako ng iyak. Pagkatapos gusto kong lumabas, pero binantayan niya ako. Kaya yung amo kong lalaki, parang napuyat din siya. Pero pagkatapos nung nakatulog ako, kinabukasan, sabi niya, eto na yung ticket mo, pwede ka nang... So, pinaalam mo rin na nagpakamatay yung... Opo, alam na. Kasi sinabi yun, labas ka agad ako. Pero sabi ko, yung anak ko nagganito na, sabi ko. So, ilang taon yung anak mo na yan, yung nagpakamatay 9 po siya. 9 years old pa lang. Opo. Pero tingnan ninyo po, kung gaano ka-sensitive yung problema. Minsan we think na, chichirya lang yan. Pero minsan kasi, hindi natin alam minsan yung tumatakbo rin sa isip ng isang bata. Yung bata, hindi natin dapat isipin, bata lang yan. You need to take seriously lahat ng mga ganyan. That's why itong real life story na to is really helpful para sa inyong lahat. And after nang nangyari na yon, ilang months kang nag-stay sa Philippines bago ka bumalik again sa abroad? 1 month lang po. 1 month lang. Opo. Magulo kasi yung isip ko. Parang, yun kasi parang gusto kong takasan yung ano doon. Parang lungkot na lungkot ka. Oo. Syempre, lahat ng ano doon, yung mukha niya nakikita. Kasi malambing siya talaga. Siya yung pinakamalambing kaysa pag sa school, sabi niya, kasi malaki yun, sabi niya, nagpapakarga, pagkatapos nagkikis pa. Yung kuya niya, hindi. So, talagang nakakamiss, parang gano'n. Opo. Kaya parang tumakas ako, bumalik ako dito sa Hong Kong ulit. And then, paano ka nakapunta dito sa health center? Ganito naman po yun. Salubong ko yung isang assistant po sa parang ka-building namin. Pagkatapos sabi ko, hi, sabi niya, hi. Kasi akala ko Chinese, hindi pala. Pagkatapos sabi niya, pwede kang invite sa sabi niya, kunin ko yung number mo. Sige po. Pagkatapos, tinaguan ko na. Nung nakita ko ulit, tinaguan ko na naman. 3 bisis ko siyang tinaguan. 2 bisis. Pagkatapos, umuwi ako ng Pilipinas. Pagkatapos, alam mo yung anak ko, yun yung parang nagpaalala sa akin. Ayun, bumalik ako dito. Nakita ko na siya, sabi niya, sige na nga, try ko na nga pumunta dyan, sabi ko. Ayun po. Pero yung ganitong sitwasyon ng anak mo na nagpakamatay, umabot ka rin ba sa punto na parang na-depress ka? Na-depress talaga ako kasi nung bumalik ako, parang galit ako na hindi mo maintindihan. Wala talagang Ay, parang sinisi mo yung sarili mo rin. Opo, kaya puro part-time dyan, naghanap. Para malibang lang yung isip. Opo, parang pagod na pagod yung hindi mo alam, basta ganun po. And then yung nakapunta ka dito sa health center, para sa'yo bilang isang OFW, gaano kahalaga yung health center na to para sa isang katulad mo na ang dami mo na rin pinagdaanan sa buhay? Opo. Tinakasan mo yung kahirapan, pumunta ng abroad, at habang nandito sa abroad, nagpakamatay yung anak, halos mabaliw ka na, sabi mo nga hindi halos, na-depress ka talaga. Para sa isang OFW na ganito yung pinagdadaanan, gaano ka-importante itong health center natin? Ang nakakatulong talaga ang health center kasi pwede kang pumunta dito pag maghingi ka ng advice. Kasi pag na-depress ka, kasi hindi mo alam kung magsusuicide ka, ganyan, ang dami mong... Kasi pumasok na rin yun sa isip mo. Dito ko natutunan na hindi yun ang solusyon. Yung kailangan mong lumaban din, isipin mo din yung pamilya mo, meron ka pang isang anak, ganun po. Yun yung po itunuro sa akin dito na... So yung health center basically, tinulungan nito yung mental health mo na maging healthy. Opo. Which is napaka-importante, di ba? Alam natin marami sa ating nanonood right now. And kayo po na nanonood sa amin ngayon. Gusto po namin na kunin rin yung attention ninyo. Siguro the same thing kayo ng pinagdaanan niya. Meron kayong depression, magulo yung mental health mo. Yung health center na to ay nandito para tulungan kayo. Bukas to everyday. Huwag ka pong magpakamatay. Meron pang pag-asa para sa iyo at gusto po namin na matulungan ka. Libre lang, wala kayong babayaran. Just visit us. Tawag kayo kung kailangan yung tumawag. Meron tayong helpline. Pero visit us. At nandito kami para tulungan. Katulad niya na natulungan ng, I think, yan na yung pinaka-worst na pwedeng maging problema ng isang tao. Pero naka-move on siya. Yan din yung gustong gawin ng Diyos sa buhay ninyo.
Hanggang dito na lang po yung ating Be Empowered program. Sa susunod na episode, I believe, meron pa tayong mga story ng mga OFW na meron rin pinagdadaan ng mga challenges sa isip, sa puso at sa buhay nila. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.